kailangan maging realidad tayo. Buong mundo, problema ang droga. Kung walang tatayo para lumaban dito, paano na ang kinabukasan ng mga anak natin? Tama. Paano na ang kinabukasan ng bayan natin? Tama. Kaya sana po ang inihiling ko sa lahat dito sa pagdinig nito, iwasan ng politika at tingnan po natin kung saan talaga tayo tutungo ang bayan natin. Mga kababayan, lubog na po tayo sa utang, lubog pa tayo sa tubig, pati ba naman sa ganito, lubog pa rin tayo. Nakaw. Yun lamang po, maraming salamat po. Okay, tingnan natin si... ay wala. Sapagkat ang pagsasabi ng totoo ay hindi humihingi ng anumang espesyal na paghahanda. Ang katotohanan, bali-baligtarin man, simula sa dulo o sa gitna, ay masasabi ng malaya sa kalooban. Sasabihin naman ng iba, ganun naman pala, bakit hindi ka nalang umattend doon sa hearing ng House? My position on this too has remained the same. I do not wish to be the first to break our tradition of interparliamentary courtesy. Kaya hintayin na lang nila, Mr. President, pag hindi na ako senador, I will be there every day. Kung gusto pa na, doon ako tumira sa kanila. Pero sa ngayon, ako senador pa, please naman, sana respetuhin nila yung ating interparliamentary courtesy. Ayaw kong magiging president, Mr. President. Pagdating ng araw, in the future, lahat ng mga senador na mabubwisit sa kakatawag sa kanilang pangalan kapag ang kanilang pangalan ay na-implicate sa investigation na ginagawa ng other house, ay punta na lang ng punta at wala nang magawa na legislation. Okay. Gusto nating makapagsalita ng malaya at na walang takot ang mga naimbitahan dito, walang public shaming, walang trial by publicity, katotohanan lamang po at hindi politika. Hindi kagaya sa House Quadcom, ano? Grabe. Talagang pag hindi nagustuhan, contempt. The Filipino people must realize the truth. At kung ano ang naidulot ng kampanya laban sa illegal na droga at kung nakinabang ba ang mga Pilipino. Mr. Chair, bago mahalal si dating Pangulong Duterte, talamak talaga ang illegal na droga noon. Napasukan ito ng sindikato at karamihan dyan armado. Kahit ang hanay ng pulisya na infiltrate, systematic talaga ang problema. Kaya naman kinailangan po ng kamay na bakal para solusyonan ito. Kaya nga nanalo si dating Pangulong Duterte dahil sa kanyang campaign promise to get rid of illegal drugs, criminality, and corruption na mga salot po ng lipunan. Mr. Chair, ang sambayan ng Pilipino na po ang humusga. Kung nakakapaglakad ba sila sa gabi na walang takot sa daan, pati po yung mga OFWs natin sa abroad, nagkakaroon ba sila ng peace of mind dahil ligtas ang mga mahal nila sa buhay na nakakauwi po sa gabi na hindi nasasaktan at hindi nababastos. Okay. The country and the Filipino people do not question my policies because I offer no apologies, no excuses. I did what I had to do. And whether you believe it or not, I did it for my country. The war on illegal drugs is not about killing people. It is about protecting the innocent and the defenseless. The war on drugs is about the eradication of illegal substances such as shabu, cocaine, heroin, marijuana, party drugs, and the like, as a menace which ruins people, families, communities, and relationships, and tears apart the social fabric which binds society together in peace, harmony, and brotherhood. To augment my income, noon na bago akong kasal,
nagturo ako sa pulis. Ang sinabi ko talaga sa kanila, when you are arresting a criminal, you are not supposed to request him to surrender. Tama. Rather, you have to overcome the resistance. However, pag ayaw, it's the duty of the police is to overcome the resistance kung ayaw mag-surrender. At kung may baril, Siyempre. at alangan. kung tingin mo, sabi ko sa mga polis doon sa academy, mamamatay ka, barilin mo. Barilin mo sa ulo. Ulo talaga. Patayin mo at least one less criminal in the community. Yun ang utos ko when I was a fiscal and I was a professor doon sa Police Academy. Okay, so malinaw dito sa affidavit or dito sa statement ni PRRD. Nung bago pa siya naging mayor, nagturo siya. At yan yung tinuturo nila talaga yan. Fiscal, prosecutor. Kasi nakatayad dito yung buhay mo eh. Yung mga yan, durugista talaga yan. Lalaban ng mga yan ng patayan. So, kahit sino naman siguro, na kapag nalagay ang buhay mo sa alanganin, kaya nga sabi niya, you have to overcome. Ang gagawin mo, unahan mo sila. Alangan naman ito sila, Risa Ontiveros, sila Lydal de Lima. Pag babarilin na sila, sasabihin niya, sige, barilin mo na ako. Kasi naniniwala ako sa human rights mo. Hindi kita pwedeng patayin. Patayin mo na ako. Diba? Common sense. So ngayon, yung sinasabi natin na bistado, ito yung isang namatayan na asawa niya, namatayan siya ng asawa. Kailangan nating tutukan yung kanyang pahayag dito dahil it shows na yung drug war ni Duterte ay nilinis niya yung dumi nung panahon ni Pinoy. Tutukan natin yung kanyang sasabihin. Taga-Antipolo po. Tulad po nung sinabi nila, ang alam po ng lahat, nagbebenta po kami ng droga. Opo, totoo po yun. Pero po yung ibinibenta po namin galing po talaga po sa pulis. Okay. Inamin niya na nagbebenta sila ng droga. Totoo po yun, pero galing sa pulis. Take note, anong petsa yung kalakaran na yan na galing sa pulis? Kaya po malakas din po ang loob namin ng mga panahon na yun na magbenta dahil nga po galing sa kanila. Na kumbaga, wag daw po kaming matakot na mahuli o ano nga po dahil nga po galing sa kanila. Pero nung nga po nasabing maglilinis na nga daw po, sinabihan po nila yung asawa ko na paalisin ko na daw po ng Antipolo kasi nga maglilinis na nga daw po ng mga panahon ng 2016. Nung sinabing maglilinis, ito na yung drug war, papasok na yung drug war ni Duterte dito. Pero hindi po umalis yung asawa ko. Oh, hindi umalis yung asawa niya. Oh, ba't kailangan natin Dahil ang sabi niya po, baka daw po lumamig lang, hindi naman po siya para galawin. Pero yun nga po, July 5, kinuha na lang po siya sa bahay. Sabi nga po, maglilipat bahay lang. Pero hindi na po nakauwi yun. Nabalitaan ko na lang nga po, ganun, nasa morgue na nga daw po. Mr. Chair, tapos ka na. Kailan kayo nag-umpisa magbenta ng droga? Bali ano po, nung 2015, 2016 po. 2015, hindi pa presidente si Presidente Duterte. Hindi pa po. Ha? Hindi pa. Who was sino? 2015, 2016 nung hindi pa presidente si Duterte. So ang kalakaran pala dati, ang nagsusupply pala ng droga, itong mga pulis. Ang mga tinatawag na ninja cops, sila din nanghuhuli. Tapos yung hinuhuli nila, tinatago nila, tapos sila nagbebenta rin pala. So during Pinoy time, before administration ng Duterte pala yun. O, tignan natin. Ma-identify mo kung sino yung kinukuha mo ng drugs sa mga polis? Yung nagbibigay po sa amin ng droga.
Kilala mo? Opo. Sino? Si Sir Allen Cadag po. Who? Allen Pulis- Cadag. pulis Opo, siya? Pulis Antipolo po. Police Antipolo. Maybe we can invite him here. Mr. Si Tatay Digong chill-chill lang. Oh. Mr. Sino pa? Bukod dun sa police na yun? Yung sa asawa ko po, sir, kasi hindi ko masyadong kilala po kasi yung nagbibigay sa kanya eh. Asawa mo, napatay na? Opo, yung pinatay po Okay. nila. So, sino pa yung mga kilala mo mga police na kinukunan ninyo ng droga at binibenta Yung ninyo? po, sir, eventually? madalas pong magsama sa asawa ko noon si Sir Olaco po at saka si... Basta yun po yung nagsasama po sa asawa ko noon na madalas po nilang pinaglilinis nga daw po ng mga dugo sa sasakyan. Kasi nga po kapag may mga pinapatay po sila, yun po yung sasakyan na nililinis ng asawa ko. Doon po. Kasi nga po kapag... Okay. So, importante po yan na tutukan yung sinabi ng isang biktima na yan. Ganito po kasi, kung titignan natin, yung posibilidad na nangyari dito. Ang sabi niya, 2015, 2016, bago pa umupo si Tatay Digong, nagbebenta sila. At sabi daw ng pulis, huwag silang matakot. Kasi yung mga pulis pala noon, sila din yung supplier. Sabi, huwag matakot. Kasi sila din naman palang nagbibigay. Sila yung supplier. So, hindi takot itong mga pusher na ito. Ngayon, papasok na yung Duterte administration, inabisuhan sila. Sino yung sila? O di yung backer nilang mga pulis. Inabisuhan sila. Itong isang inabisuhan, yung asawa ng babae na ito, na umalis ng Antipolo. Matigas ang ulo, hindi umalis. So, anong ginawa? Bigla siyang kinuha, okay? And then, nabalita ang patay. Ang tanong, sino ang posibilidad na pumatay sa kanya? E di sino pa? E di yung umabiso sa kanya na umalis ng Antipolo. Sino pa? E di yung backer. So, yung mga pulis na yon, sila po ay involved sa droga prior pa kay Tatay Digong. Yun ang mga dapat imbestigahan at hindi si Tatay Digong. Dahil si Tatay Digong wala siyang kasalanan kundi i-implement yung drug war dahil talamak ang droga sa buong bansang Pilipinas. So kahit dito pa lang sa isang account ng isang biktima, kung talagang investigador kayo, kung talagang abogado kayo, kung talagang judge kayo, makikita ninyo na ang problema ay hindi sa drug war ni Duterte, kundi dito sa mga maduming mga kapulisan na may kalakaran pala noong araw. Kaya yung sinasabi nila na merong 6,000 na namatay, pinatay, extrajudicial killing, imbestigahan ninyo yan kung sino ang may posibilidad o sino ang may interest na patayin yung mga yan. Baka nga madalas karamihan dyan yung mga pulis na may hawak sa kanila. Kasi kapag hindi nila patayin yan, anong mangyayari sa kanila? Mabibisto sila. Mabibisto sila. Anong nakataya dyan? Yung kanilang posisyon. General, okay, corporal, kapitan, chief. Sila. Yung kanilang trabaho. Kaya, hindi natin pwedeng lahat ituro kay PRRD ito. Dito mo makita sa isang account pa lang ng isang biktima, bigla siyang dinukot. O bakit hindi imbestigahan kung sino ang dumukot? Yun ang tanungin. Kasi prior, sabi niya, 2015, 2016, bago pa umupo si Tatay Digong. So dyan palang bistado na ang extrajudicial killing na yan, hindi dapat iano yan kay Duterte. Yan po ay yung mga residue ng mga kawatan na mga kapulisan noong panahon ni Pinoy administration na talamak ang droga, ang bentahan, mga user, mga pusher, mga drug lord na nilinis ni Duterte nung siya ay umupo na. Sa isang instance naman dito ay pinagdebatehan naman yung neutralization. Kasi sa kanila ang neutralization sa mga nag-aakusa pagpatay. Ganun na kababaw ang kanilang definition sa neutralization. Pero according dito kay si former PNP Chief Gamboa ay na-define kung ano talaga because while neutralization. it may not endanger national security, peace and order, and ka naging chief, siyempre, lawak na experience mo.
madalas mo na-encounter sa police career mo ang word na Yes, neutralization? sir. Yes, sir. So just as you made the study kung ilang beses ginamit siya dito sa Yes, sir. document, Yes, can you give us a study kung ano yung mga police documents na na-encounter mo ang neutralization No. at saka negation? I am just saying, sir, that the 6th memorandum circular issued during The six- 2016 six, to okay. 2022, Six. the neutralization and the negation has always been used in the different circulars. And this has passed through. Kasi gusto ko talaga nilang kasi may order daw na neutralized. So pag neutralized, patayin daw. Yun kaagad ang definition. Dumipensa rin si Senator Bato about sa neutralization. Principle of proportionality on the use of force purposely to contain or stop the unlawful aggression of the offender. This may include an arrest, Arrest, capture, capture, surrender, surrender. or other acts to subdue the suspect. Okay. Wala mang nakalagay dito na kill. Oh. Sa definition ng PNP Operational Manual, Mr. Chair. Thank you, Mr. Chair. Tapos kay Espinido naman na nagsalita din naman sa Quadcom pati si Debolsinas pala muna sinabi niya Debolsinas. Archie, sir. Thank you po. Sana po namin sa baba. On equal force, just hindi po yun, sir. Ang una talaga is to neutralize, to stop their operation, to stop their aggressions Stop on aggression. equal force. Equal Just force. enough to neutralize them. Yun po, sir, ang kuha namin. Yun po ang ginagamit na term na pinasa na po namin sa baba. It's not immediate killing, sir. Ang kuha po namin. So we have the same stand po, sir, with Senator Bato and Sir Archie, sir. Thank you po. Ganun din si pangalan nito si Espinido na nagsalita against kay PRRD. Si Danao pala muna. 2018, I was just a mere directorate or the CIDG. But as far as the neutralization word is concerned, as being discussed before during the height of the drug war, for me, sir, I would take it as neutralization is a form of police operation. Police operation. First, sir, is the voluntary surrender of the suspects of illegal drugs. That is one. And it could also be through the legal arrest Legal arrest. of the suspects through bypass operation, Bypass. through conduct of search warrants, Search warrant. and the other forms. It could also be through checkpoints. Checkpoints. Kasi kung minsan, sir, may mga checkpoints dyan Okay. na makikita in possession, sir, yung illegal drugs ng mga suspects. San si And, Espinido. Espinido naman. Paano ang mag-implementer kasi sila yung mga officer karap na as interpretation namin na nakalagay diyan neutralization, patayin, magtrabaho lang to stop anything as long as illegal. So sa Wait. sa status may report pagkatapos ng trabaho sa status, so neutralize, then the remarks is nahuli or namatay. Not totally sa interpretation namin na nakalagay diyan neutralization, patayin, magtrabaho lang to stop anything as long as illegal. So sa remarks, so nakalagay na doon ang specification. Nahuli, nandoon, final sa court ang complaint, at saka namatay, Your Honor. Kami ang mag-implementer kasi sila yung mga officer kaharap ko ngayon. Sila ang taga-gawa ng circular. Pero the truth is, ako, number one, ang nag-implement. Paano i-implement ang neutralization? Hindi nakapokus sa neutralization, kundi nakapokus kung sino ang target na illegal na hulihin ba or mamatay kasi yun na, may firefighting na ang nangyari. But not totally na nakalagay sa isip namin as non-commissioned officer na nasa field, nasa ground na yun patayin kasi neutralization. Your Honor, Mr. Chair. Kasi kami ang magharap sa korte kung sakali. Sundin. Maski hindi nalaban, patayin lang kasi neutralization, no. Kaya sinabi ko sa Quadcom Committee, Your Honor, Mr. Chair, na pwede. Sa lahat pwede. Possibility. As long as real trabaho, kung ano talaga yun ang harapin mo, Mr. Chair. So ngayon, kaklaro ito ni Senator Bato. Tingnan ninyo. Mr. Chair. Sige, Senator Bato, matanong ko na rin we'll clarify the situation. Meron kang sinabi
Colonel Espino, na pwede. Pwede. Ano mo ibig mo sabihin doon sa pwede? Na pwedeng mamatay? Lahat may possibility, Mr. Chair, Your Honor, kasi sa situation na nandyan, mangdaming experience ko for my 28 years. Yeah, pwede mamatay kung ano? Kung lumaban. Ayaw. Laruin mo. Laruin mo kasi you're living space of doubt eh. Na pwede pala, pwede. Pwede sa lahat. Pwede kung lumaban. Yun ang sinabi ko. Pala eh. Mr. Chair. Sige, thank you. Klaro, Thank you, Mr. okay. Chair. Salamat. So anyway, cleared na yan. Unang punto natin dito is yung mga extrajudicial killing na sinasabi nila yan, hindi dapat may account yan kay PRRD. Kasi prior to going into the drug war, prior to sitting into to his administration, may mga residue na. Okay? May mga kawatan ng mga kapulisan. Marami yan sila mga hawak na mga pusher. Sila yung may hawak niyan eh. So papasok si Duterte, mabibisto na sila. So anong gagawin nila? O di silang magpapatay dyan sa mga yan. Kung hindi sila susunod sa kagustuhan, o umalis ka muna dyan dahil matiktikan ka, matutokhan ka, umalis ka dyan. Ayaw umalis, o di papatay. Kung natutunugan nila na itong pusher na hawak nila, medyo susuko na at aamin na, silang magdidispatcha niyan. Sa drug lord naman, pwedeng ganun. Pwede nilang itumba yung isang drug lord. Dahil nakikita nila na parang ito ay babaliktad na. O kaya kung nahuli yung drug lord, baka ipapatay nila dyan sa kulungan kagaya nangyari kay Espinosa. Malay natin sino talagang pumatay doon. Baka yung may hawak sa kanya. Hindi natin alam, pero yung account kay PRRD, kasi dito sa isang account ng isang biktima na ito, iginagawa na nila yan dahil matapang sila dahil ang nasa likod nila ay pulis. So yan ang dapat imbestigan, hindi si PRRD. Pangalawa, yung utos ni PRRD na patayin. Word lang ni PRRD doon. Pero doon sa abiso, may word na neutralize. So pinagdebatihan nila yan. Hindi naman ibig sabihin na pag-neutralize, patayin eh. So na-define yan ng mga, pati si Spinido, na-define niya yan. So dyan pa lang, bistado na talaga ang kanilang kampanya laban kay Duterte.